Alright, so yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kababayan ko nga po pala dyan sa Pilipinas po, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali sa gabing ito nga po pala mga lods, ang i-repair po natin itong ceiling fan po mga lods. Yan. So yan, bago nga po pala tayo mag-umpisa, para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang, pinutin yung notification bell sa baba po para lagi ka updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. Tara, umpisahan po natin. Yan. Bale itong ceiling fan po mga lods, yan wala na po, hindi po natin pwedeng gamitin yung kanyang blade po mga lods. So bali tinanggal ko na po mga lods. So yan, na-on ko na nga po pala mga lods. So yan, yan. So bali ito, yung brand niya mga lods, ito po Kosa po ito mga lods. Yan. So bali hindi po ito sponsored mga lods. Ang video ito ay hindi sponsored mga lods. So yan, gagawa lang po tayo ng content po mga lodi. So mga lods, kung i-on ko po mga lodi, hindi po gumagana yung ating ceiling fan. So hindi po talaga gagana dahil hindi po nakakunik yung kanyang kanyang driver mga lods. Ayan. Okay, driver ba, receiver ba? Okay, kayo na pong bahala. Total malaki na po kayo mga lods. Ayan. Iangat ko na lang po mga lods at i-on ko po mga lods. Ayan, kung napapansin po ninyo mga lods, tumutunog po yung ating receiver mga lods, o kaya yung motor controller mga lodi, you know, pero hindi gumagana po yung ating motor. Ayan, so 6, so hindi po talaga siya gumagana mga lods. Ayan, so ngayon gagawin po natin mga lods, tanggalin po natin yung kanyang socket mga lodi. Ayan. So ilagay po natin dito sa continuity lang mga lods. Yan. So nasa continuity po tayo mga lods. So i-test po natin itong dalawang terminal po ng ating fan motor. Yan. So mga lods, sa continuity wala po siya mga lods. Okay, kita ba? Okay, yan. Nakakonect na po yan sa continuity mga lods. So wala po siya mga lodi. Ngayon tetest po natin dito sa kanyang receiver mga lods. Okay, ikat lang po tayo dito sa receiver mga lods dahil 230 volts po ito mga lods. AC pa rin yan mga lods. Hindi po kasi nakalagay, hindi po nakaset sa ating DC, sa AC mga lods. So yan, nakapano po tayo sa continuity po. Yan. So napapansin po ninyo mga lods, 230 volts po ang lumalabas sa ating receiver o kaya sa motor controller mga lods. Ibig sabihin good po yung ating motor controller mga lodi. Okay, ibig sabihin problema po dito sa ating fan motor mga lods. So itabi muna natin yung iba at tanggalin po natin yung kanyang earthing mga lods. Okay, itabi muna natin yung yung receiver. And dito tanggalin muna natin yung ibang mga parts yan mga lods para hindi po siya sa gabal. Natin to. Ito may screw po yan dito mga lods para matanggal po natin at hindi po siya sa gabal mga lods. Right, so yan. So yan, tatanggalin po natin itong kanyang cover mga lods. Okay, para may angat po natin mga lods, kailangan po natin tanggalin yung ibang mga
parts po na nakakonect sa kanya mga lodi. Okay, tanggalin muna natin yung screw ng kanyang capacitor. Yung iba-ibang mga ano niya mga lods. Okay, paluwagin lang natin tong nut. Yung kanyang earthing screw po, tanggalin po natin para hindi po siya sagabal mga lods. Okay, so yan, iangat na po natin ng konti. So, konti lang pong iangat po natin mga lods. At kailangan po natin buksan tong cover sa ibabaw niya mga lods. Tanggalin po natin yung bali 4 na screw po yan mga lods. Para matanggal po natin, kailangan din po natin tanggalin yung cover sa ilalim. Tabi po natin itong cover niya sa ilalim po mga lods. Entra. So yan na po yung kanyang motor mga lods. So ngayon, so kailangan po natin iangat pa ito ng konti. Igwatin lang po natin mga lods para hindi lang po natin tanggalin yung mga ibang natin i-cut ito mga lods. Ibutin niya para bawas sa gabal po mga lodi. Yan po idiin. Subukan po natin puutin mga lods na hindi po natin bubuksan yung kanyang
buong cover mga lods. Hanapin po natin kung saan po pwesto yung kanyang fuse. Okay, silipin ko muna bago ko po ipakita sa inyo mga lods. Alright, so bali mga lods, wala po dito sa ibabaw yung kanyang fuse. So titignan po natin kung nasa ilalim po mga lodi. So ibalik ko muna yung dalawang screw lang mga lods para hindi po magalaw yung sa ibabaw. Subukan po natin tanggalin yung screw niya sa ilalim mga lods. Okay. Dito po mga lods sa ilalim parang medyo mahirapan po tayo sa pagtanggal mga lods. So baka kakailangan po natin ng cooler po mga lodi. Check po natin. Madala ba sa igwat lang. Yun. So, yan. So mas mabilis po mga lods kung gagamitan po natin ng cooler. So mga lods, normally po sa ating mga ceiling fan po mga lods, ang mahanap po natin yung kanyang fuse mga lods, dito po sa ibabaw po mga lods. Dito po sa ibabaw ng coil niya mga lods. Pero ito mga lods, dito po sa ilalim mga lodi. So bali dito, ito po yung connection ng kanyang mga coil. Ito po yung fuse niya mga lods. So dito po yung tatanggalin po natin mga lodi. Malamang ito yung thermal fuse niya mga lods. Yan. So po napapansin po ninyo yung kanyang thermal fuse po mga lods. Hindi na po natin i-test mga lods. Makikita naman po natin sa visual mga lods na sunog po siya mga lods.
Okay, titest na lang po natin yung Lodi. Lagay po natin sa continuity mga lods. Ayan. Yun. So wala po yung kanyang fuse po mga lods. Ngayon ko i-connect po natin dito sa kanyang incoming po mga lods. Okay, check po natin. Tapos yung kanyang fuse isi-short na lang po natin yung kanyang dalawang wire. So yan. Check po natin, tingnan po natin kung gagalaw ba yung ating multimeter mga lodi. Okay. Parang naka-bypass na po yung ating ayaw. Puto pala. Okay, labas na po natin yung wire. Bago po natin palitan yung fuse. Direct muna natin. So naka-direct na po siya mga lods. Yun o. So yan. May continuity na siya mga lods. Ayan kung tatanggalin po natin yung dalawang wire sa fuse mga lods. Wala pong continuity yan mga lods. Hindi po papalo yung ating multimeter mga lodi. You know. Ayan. Connect po natin yung dalawang wire. You know. So yun mga lods. Papalitan po natin yung kanyang thermal fuse mga lods. May isang thermal fuse po ako mga lods na ganito po mga lodi. Pwede naman po itong gamitin mga lods. And ano po tayo ng iba ng kaparehas niya mga lods. Check po natin kung parehas ba yung kanila. Okay, ito. Okay, so yan wala po itong ito yung original ng mga lods. Hindi na po natin mabasa yung kanyang value mga lods. Okay, pwede naman natin gamitin to mga lods. Ito yung kaparehas niya mga lodi, pero hindi ko po sigurado sa yung kanyang value mga lods. So gagamitin po natin tong ganitong klaseng fuse. So, ganito na lang po ang paglagay po natin mga lods. Hindi naman po natin maisosolda ito mga lodi. Okay, so ngayon hanap po tayo ng insulator. Dahil wala po akong mahanap na insulator mga lods, ito na lang ang ilagay po natin mga lodi. Yun o. Tapos sa kabila ilagay po rin natin itong heat shrink po mga lods, para
Para ma-UP po natin yan, ilagay po natin sa insulator niya mga lodi. Saka po natin tatalian ng cable tie ulit. Para secure po siya mga lods. Mas maganda po kasi yung secure. Secure natin i-UP yung mga loads and ipasok po natin yan sa loob bago po natin talian ulit ng cable tie mga loads. Cable tie. Yan mga lods, parang wala po nangyari mga lods. Yun o, parang walang nangyari mga lods kahit meron. Right, so yan. So yan, balik ulit natin yung kanyang casing. Yun o. Screw. Kailangan po natin kumpletuhin yung kanyang screw mga lods bago po natin higpitan para balance po yung pag-higpit mga lods. Po natin yung kabila and kumpletuhin po natin yung screw sa ibabaw. Test po natin. Yun o. So, may ano pa siya. Hindi pa siya balance mga lods. Ulit.
lang mga lods. Ayan. So, ilagay na po natin yung kanyang capacitor mga lods. Tapos, lagyan din po natin itong kanya. Baliktad na. Okay. Tapos, ilagay po natin yung kanyang tubo ng lodi. Yan, pupuutin po natin to. Yan. Medyo mahirap lang po mga lods. Hindi palusot to mga lodi. Hirap po talaga kasi magpalusot.
At ilagay ulit natin yung mahiwagang tin. Okay. So, ilagay na po natin ito mga lods para dire-diretso na po tayo mga lodi. Nagpitan po natin to para malinis na po siya tignan, and ito po ilagay na rin po natin ito mga lods para dire-diretso na rin po tayo mga lods. Okay. And ito ngayon ilagay na rin din po natin ito mga lods para may panghahawa po tayo dito mga lods. Ayan. Kung nasa ceiling po kasi ito mga lods, yung kanyang driver mga lods, dito po yung nakapatong mga lods. And ito mga lods, hindi naman pwede baliktaran yan mga lodi. Hindi po papasok yan. Yung kulay mga lods, pantay yan mga lods. So yan. So yan, ilagay niya po natin mga lodi. Ngayon, susubukan po natin ito i-plug mga lods. At i-on na rin po natin mga lodi. Okay. Yun, oh. Sumatik na po siya mga lods. Ayan, i-off po natin yan. Yun. So nag-off siya mga lods. Okay. On. Try po natin sa 1. Ayan. 2. 3. 4. 5. 6. So bali ito po mga lods. 6 speed po ito mga lods. So, yan. Yun lang mga lods. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Stay safe, stay creative, and God bless you all. Bye-bye.